Opo, ako po yung ano, yung pinsan na natawag sa inyo si Brad Gilby from ano, from nowhere, tapos may kita mo kargang bata, ganyan. Ako po yun. Ikaw yung ano, Brad Badong, salamat sa'yo. Oo, yun. Ako po yun, yung sinuway nyo. Ikaw pala yan. Oo, ako po yun, bro. Yun. Oo. Salamat sa Diyos, Brad Mar, at nakalaya na rin. Hindi lang ikaw, pati yung iyong kabiyak. Kasi Actually, opo. oh, Actually, bro, may dugtong ko lang. Maraming mababait tsaka mabubuting kapatid sa Saskatoon. Yun lang totoo. masasabi ko. Pero ganun pa man, dahil nga sarado sila, para sa akin kumbaga, kasi ang naging ano natin, practice natin ganito eh. Pag naaatake ang mga ngaral, parang inaatake ang Kristo at ang utos o ang aral. Ganun ba 'yun? Hindi dapat isipin nating mabuti 'yun kasi 'di ba wala ngang gumagawa ng ano, walang gumagawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Correct. So bakit natin ilalapat ang nagtuturo kay Kristo? Correct. Kaya ganun lang sa akin kasi parang yun ang ano, yun ang practice, yun ang tinuturo. So, basta sabi ko nga, ako, kung ano man sabihin sa amin ng mga kapatid, sabihin nyo, okay lang sa amin. Ano man lahat ng masama. Ang sa akin lang, huwag nyo lang sana dadama yung mga anak ko. Kasi, mga bata yan eh. Laban kayo ng patas. Doon tayo, matanda sa matanda. Huwag nyo isasama yung mga bata. Correct. Ako nga, Brad Mar, Brad Gilby, merong mga nagpo-post ng mga video, pictures ng mga bata. Nakikiusap ako, brother, paki-delete nyo po yan. Wag po nating idama yung mga bata. Wala silang kamalay-malay na yung mga magulang nila, mga ano pala, mga tiwali pala, mga scammer pala. Wag po nating nakikiusap po ako sa inyo. And pwede po kayong makasuhan dyan, VAUSI, Violence Against the Children. Kasi sa akin, ito ang isa na sa naging concern ko diyan sa mga yan na nasa loob. Sinasabi niyo masasamang tao. Gaya nitong si Brad Mar. Maliliit yung mga anak. Nung umexit yan, umalis lang naman ng kulto eh. At patuloy siyang nagtataguyod ng pamilya niya. Masama ba yun? Masama ba yung ginawa niya? Para sasabihin niyo, yung mga umexit, masasamang tao yan. For example, ganito, meron ditong pamilya na kaanib. Umexit yung mga magulang nila. Yung anak nila na iwan dyan. Ngayon, pag kayo sumunod sa sinasabi ng leader nyo na yung mga umexit, masasamang tao yan. So, ibig mo sabihin, ikaw yung mga magulang mo, tinatanggap mo, masasamang tao yan. Diyan ka nakatira mismo sa kanila. Nakikipamahay ka pa rin sa kanila, pinagluluto ka, pinaghahanda ka, pamilya kayo. So ngayon, susunod ka ba sa leader mo na sasabihin mo na masama na yung mga taong umexit? Yung mismong mga magulang mo, exiter. Di ba? Tama. At saka brother, yun nga, yung lagi natin tatandaan, kaya tayo naanib din sa relihiyon na to, nagsuri tayo. At ako, naniniwala ako sa puso ko, yung mga nagsilabas, nagsuri din yan sila. Hindi lang yan sila lumabas dahil may lumabas na ganto ganyan. No. Wag kang wala kang dapat ikatakot. Walang takot sa pag-ibig. Last time kasi, sabi nga niya sa akin tama nakakapagpaluwag pala ng kalooban pag nagsalita ka, no? Kasi meron siyang nakausap, kamag-anak niya. Sabi ko nga, pag may mga ganyan, lumaban ka. Ipagtanggol mo yung katwiran mo at sabihin mo yung side mo, okay daw. Kaya sabi ko, sige, sumampa ka na kay Badong. Sige, sabi niya pagka may pagkakataon. Ayan ang pagkakataon, si Josie. Ayan, si Josie, Asa ka na? ako ng kakagising lang daw. Okay lang yan. Kahit Okay walang camera. Kahit walang camera. Audio, okay na yan. Nakita mo nga yung si Brad Matthew kanina, di ba? Yung encouragement na binibigay niya, sabi niya, di ba? Sumampa kayo kasi tama this is a therapy para Yeah. sa atin. And Tama yun. aside from therapy sa atin, sa sarili natin bilang nagsasalita, it is also a therapy for those who are listening. Sige, ano ka lang, iano mo yung invitation, diyan ka lang, idadrive ka namin. Oo, makinig ka lang tapos kami nang bahalang mag-drive kung ano yung pwede nating pag-usapan. Okay yung reception mo, Brad Badong. Ang tanong, yung battery mo ba okay?
Oo, ano pa ako? 60%. Okay. Mahaba-haba pa to. Ngayon okay lang, wala kang camera, sis Josie. Okay lang yan Sige. si Josie, kahit walang camera. Mag-ano ka lang, magsalita ka lang. If you can add the information na pinag-uusapan namin o kung ano man yung na Kailangan, pag-uusapan. kailan ka nag-exit, kailan ka nabautismuhan, ganun lang naman eh. Yeah. Wala naman tayo ibang pag-uusapan, at least makita lang dito na legit ka rin na tao kahit na nandiyan ka lang, iba yung pangalan mo, at least legit ka, di ba? Oo, ano to, mga organic na mga tao to. Don't panic, it's organic. Hindi naman tayo artificial intelligence at saka hindi naman tayo AI or edited na kagaya ng mga barking dogs ni Daniel Rason. Napakaraming barking dogs ni Daniel Rason. Buti na lang matalino tayo when it comes to identifying accounts na magkukos lang ng confusion. Yeah. Nag-invite ka ba? In-invite mo ba siya, Brad Badong? Oo, nag-send ako ng invitation sa kanya kay Sis Joseph Oliver. Ang dami nag-aantay sa kanya eh. O yan, Diba? merong nag-cheer si Brad Potpot Jopot, sabi niya. Oo. Aakyat na yan. Aakyat na yan. Oo, kasi tayo-tayo na lang lagi, Brad, Popot, Jopot eh. Di ba? Tayo-tayo na lang lagi nandito. Dahil, sige nga, Brad Badong, invite mo nga, para i-click lang naman eh. Nag-send ako ng invitation sa'yo, Sis Joseph Oliver. I-click mo lang, magsalita ka lang. Naanib po ako ganitong taon at nabautis sa ganitong lokal po ako nakalokal. Ganitong taon po ako nag-exit kasi ayoko na po. Yun. Tsaka marami siyang mga kalokal ngayon dito na nanonood. Nandito si Bradmar Macapanas, nandito si Chris Reyes, nandito si Brad Chris. Oh. Sige. 60% na lang kasi yung battery mo, Brad. Sige, Hinahabol ko. si Brad Mark Macapanas ang pakyatin natin. Ay, pusa. Sige nga. Si Brad Mar Macapanas. Akala ko to. Sabi ko, sino kaya ito? Bakit nanonood sa akin? Ako po si Bradmar Macapanas, lokal po ng Saskatoon, Canada. Naanib po ako, bago lang po akong kapatid, 2014 lang po ako naanib. At last year po, nung nagsalita si Brad Badong, January pa lang, napainggan ko na siya. So, right then, nagsabi na kagad ako sa asawa ko na na tara, labas na tayo. Hindi ko gusto yung ganyang kako kasi okay lang na banatan tayo ng kaibayo natin sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Okay lang sa akin yan, pero pagka yung galing na sa loob, hindi yun maganda para sa akin, no? So, may something. Tapos yung nagsasalita, hindi siya nagsasalita na siya mismo ang resibo, which is si Brad JR. So, doon ko sinabi sa asawa ko na ama na to kako, labas na tayo. Yung asawa ko hindi pa talaga siya ready. So, isinalaalang ko yung yung decision niya kasi hindi pa siya ready. Opo. Pero at the same time, yung asawa ko kaya pala siya hindi ready dahil may isinasaalang-alang din siya yung mga kapatid na gumawa sa amin ng mga kabutihan. Hindi naman namin masisisi kasi nga mga sarado pa nga. Yun, dahil sa pagsasaalang-alang na yun, mawawala sa isip mo na sinasaalang-alang mo rin yung buhay mo, pamilyado na rin kami. Pati yung bata, naisasalang-alang na rin. Kumbaga nag-spend na rin ng time, napupuyat na rin, naidradrag na rin ng mga gantong oras. Alanganing oras, pupunta sa lokal. Tapos, dito, pag nagwi-winter, napakalamig talaga. Tapos uuwi kami, yung mga bata, kasi may 3 po ang anak ko, mga kapatid. Merong 8 years old, 6 years old, at saka itong new edition ko na kawawan lang. Ngayon, yung 2 kong babae, kasi yung 2 kong babae, yun yung matanda .
Yung new edition ko, yung isang lalaki, itong bago lang. Yun yung naka-experience ng activity namin in the church na ganun nga yung life namin na pupunta sa lokal kahit napakalamig. Tapos uuwi ng alanganing oras. Tapos hindi namin alam after ng pagkakatipon may freezing rain, yung mga ganyan, napakadulas ng kalsada. Marami kang may experience eh. Pero dahil nga nasa loob ka, tapos iniisip na, ano to, kumbaga kasama talaga to, ganito, ganyan. Parang okay lang lahat. Hanggat di namin na-realize na attached na kami, ganyan. Tapos yun nga, yung mga kapatid na maalalay din sa amin, gano'n. Tapos yun, ganun po yung naging takbo ng buhay namin. Hanggat sa lumalaki yung pamilya ko. Tapos, nung nakapakinggan ka na namin, yun na yung sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, ang dami-dami pwede tumira. Bakit yung galing pa sa loob? Tapos, siya mismo yung naka-experience. Ayun, yung pangyayari na yun, it takes time. So, matagal kaming parang, lalabas ba o hindi? Parang ganon. Kasi, parang lahat naman yata dumating sa point na ganyan. Pero, although alam ko na sa sarili ko, closet na ako. Tapos, yun, hindi kami. Ito yung mga kasama ko sa Lakol, sila Brad Gilby, sila Brad Chris. Actually, nagkakatinginan lang kami niyan. Pero, yung tipong pinag-uusapan na ganito, ganyan, iniiwasan namin yan kasi nga, parang laban yan laban yan sa pangasiwan, mga ganon. Laban, yung practice natin na papatayin mo sa isipan mo, yung ganyan. Di ba, practice natin yan? Opo. Pag may biglang pumasok sa isip mo, masamang loob to, hindi dapat to. So, dapat aalisin mo yan, papatayin mo yan. Naging practice natin yan. So, ganon. Pero nung nagsalita ka na, kumbaga yun na yung start, no? Ngayon, nung yun na yung start, yun, maraming kaming silalang-alang. Hanggat sa dumating yung time na, nung lumabas to si Brad Jelby, sinapulpito yung asawa niya, sinapulpito si Brad Jelby, doon yung asawa niya. Yun ang parang breaking point ko. Hindi pwede yung ganong kako. Tapos, yun na, kumbaga, nagkalakip-lakip na yung ganon. Sabi ko, ay, hindi na. Yung asawa ko gusto pa rin talaga yung time na yun. Pero, kumbaga, naalalayan rin naman ng mga kapatid na na hindi talaga, kasi sabi ko ayaw ko na kasi ayaw ko lumabas ako na iwan ko yung asawa ko dahil nakita ko na yung mangyayari sa kanya. Opo. Kasi nga ginawa nga nila kay Brad Gilby. Sabi ko, hindi ako lalabas dito na may iiwan ako. Kumbaga dapat isama ko lahat. Tama. Yun. Yung time na yun, kahit pa paano, na naman ako ni Brad Gilby. Kasi sabi ko nga, yun lang sa akin eh. Kahit sino, basta kaiba yun natin sa pananampalataya, atakihin tayo, walang problema. Pero pagka yung galing na sa loob, sabi ko, iba yung pakiramdam ko dyan ako. Kaya yun, kung sa palagay ng ilang masasabi ko mga kapatid, kung sinasabi nyo ang mga Exeter, may laban kay Kuya, ang masasabi ko lang dyan, mabuti ang pagkakasabi nyo. Kay Kuya kami may laban, hindi sa aral. Kasi hindi naman ang aral si Kuya, ang aral si Kristo eh. Correct. Napakaganda ng punto mo, kapatid. Yun lang po sa akin ngayon, brother. Tsaka sandali, brother, si Sis Josie, baka makalimutan natin, balik tayo ron. Sis Josie. Hindi ka nakakalimutan ni Bradmar. Yan, nag-send na ako ng invitation sa iyo, Sis Josie. Oliver from Local, Saskatoon. Bradmar. Opo, Sorry. brother. Pakikwento mo nga dito nung nakita mo ko na dumadalo pa, pinapakita ko yung mga picture namin ni Brad Badong. Oo. Kami na umilag ka sa akin kasi Yung mo, time na yon, January ka nagsimula nun, Brad eh. Updated ako sa'yo actually. Napakinggan na kita nun. Hindi ko alam kung yung time na yun, dumadalo pa kami ni Brad Gilby. Tapos break time yata yun, napunta kami sa isang kwarto doon sa parang pinagkakatipunan namin. Parang lalabas, naging 3 kami ron, isang babae, tas 2 kami. Pero yun, kumbaga, hindi naman yun na kumbaga, bukas ang ilaw, gano'n. Parang nagkataon lang na 3 kami noon. Ito naman si Brad Gilby, parang lumalabas, parang nagiging usap-usapang ka na noon eh. Biglang, doon ako, kausap ni Brad Gilby yung kapatid na babae. 3 lang kami, sabi ni Brad Gilby, gusto nila, i-post ko to. Pinakita ni Brad Gilby yung picture yung dalawa na nasa Pilipinas. Ngayon, sabi ko, ba't sinabi niya to? Officer yan, si Brad Gilby, kilala ko to. Umiwas ako, pero sa loob-loob ko, kasi kumbaga ako, ayaw ko na eh. Sabi ko nang huhuli lang to si Brad Gilby.
Kaya ang ginawa ko, tumalikod ako, tapos parang escape na ako. Kumbaga, wala kaming pag-uusap ni Brad Gilby. Pero alam ko sa sarili ko, ayaw ko na. Kaya sabi ko, ano kaya, inisip-isip ko yun. Tapos later on, malalaman ko, oh, ganun pala si Brad Gilby na. Oh, yun pala, yun pala yun. Kumbaga, doon na namin, ngayon, nagkausap-usap na kami, ngayon nagsilabas kami, nagkausap-usap na kami na, oh, kaya pala. Nandun ka Pero ba, umiwas Brad? talaga, kasi iniisip ko, pain lang yon para hulihin kung sino yung mga may laban. Oh, natatakot ka baka nanguhuli lang Oo, si Brad oo, Gilby. baka pagka hinahuli ako ni Brad Gilby, tapos ako. yung pala, yung pala nasa isang bangka kami. Ayun. Bradmar, kasama ka ba dun sa Dun sa Freedom, sa Freedom. get together? Opo, kasama po ako diyan, brother. Opo, ako po yung yung pinsan na natawag sa inyo si Brad Gilby from nowhere, tapos may kita mo kargang bata, ganyan. Ako po yun. Ikaw yung Brad Badong, salamat sa'yo. Oo, yun. Ako po yun, yung sinuway nyo. Ikaw pala yan. Oo, ako po yun, bro. Yun. Oo. Salamat sa Diyos, Bradmar, at nakalaya na rin. Hindi lang ikaw, pati yung iyong kabiyak. Kasi Actually, opo. Oh. Actually, bro, may dugtong ko lang. Maraming mababait tsaka mabubuting kapatid sa Saskatoon. Yun lang Totoo. masasabi ko. Pero ganun pa man, dahil nga sarado sila, para sa akin kumbaga, kasi ang naging natin, practice natin ganito eh. Pag naaatake ang mga ngaral, parang inaatake ang Kristo at ang utos o ang aral. Ganun ba yun? Hindi dapat isipin nating mabuti yun kasi 'di ba wala ngang gumagawa ng walang gumagawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Correct. So bakit natin ilalapat ang nagtuturo kay Kristo? Correct. Kaya ganun lang sa akin kasi parang yun yun ang practice, yun ang tinuturo. So basta sabi ko nga, ako kung ano man sabihin sa amin ng mga kapatid, sabihin nyo, okay lang sa amin. Ano man lahat ng masama. Ang sa akin lang, huwag nyo lang sana dadama yung mga anak ko. Kasi, mga bata yan eh. Laban kayo ng patas. Doon tayo, matanda sa matanda. Huwag nyo isasama yung mga bata. Correct. Ako nga, Bradmar, Brad Gilby, merong mga nagpo-post ng mga video, pictures ng mga bata. Nakikiusap ako, brother, pakidelete nyo po yan. Wag po nating idama yung mga bata. Wala silang kamalay-malay na yung mga magulang nila mga mga tiwali pala, mga scammer pala. Wag po nating nakikiusap po ako sa inyo. And pwede po kayong makasuhan diyan, VAUSI, Violence Against the Children. Kasi sa akin, ito ang isa na sa naging concern ko diyan sa mga yan na nasa loob. Sinasabi niyo masasamang tao. Gaya nitong si Bradmar. Maliliit yung mga anak. Nung umexit yan, umalis lang naman ng kulto at patuloy siyang nagtataguyod ng pamilya niya. Masama ba yun? Masama ba yung ginawa niya? Para sasabihin niyo, yung mga umexit, masasamang tao yan. For example, ganito, meron ditong pamilya na kaanib. Umexit yung mga magulang nila. Yung anak nila na iwan dyan. Ngayon, pag kayo sumunod sa sinasabi ng leader nyo na yung mga umexit, masasamang tao yan. So, ibig mo sabihin, ikaw yung mga magulang mo, tinatanggap mo, masasamang tao yan. Diyan ka nakatira mismo sa kanila. Nakikipamahay ka pa rin sa kanila, pinagluluto ka, pinaghahanda ka, pamilya kayo. So, ngayon, susunod ka ba sa leader mo na sasabihin mo na masama na yung mga taong umexit. Yung mismong mga magulang mo, exiter. Di ba? Tama. At saka brother, yun nga, yung lagi natin tatandaan, kaya tayo naanib din sa relihiyon na to, nagsuri tayo. At ako, naniniwala ako sa puso ko, yung mga nagsilabas, nagsuri din yan sila. Hindi lang yan sila lumabas dahil may lumabas na ganto ganyan. No.